Mabuti na lang katabi natin yung TV5, ano? Oo. 4, 5. Ano yan? 4, 5. Pati ba sa cable? Magkadikit ba yun? Oo, magkadikit din. 6, tapos, ano ba sila? 10. Basta magkadikit din. Pero congratulations to Global Port, Batang Pier. Nice debut yesterday with their import. Yun, 33 points si CJ Leslie. Yun, tapos mamaya naman, Ginebra at saka Meralco. Exciting din yan. At syempre, marami na mga issue. Ang dami na nalilito rito kay Pacquiao Mayweather. Ano pa talaga maglalaban ba kayo? O hindi, nauna pa nga sina Marlene at saka sina Mystica. Yun na nga sabi mo. Diba? At may news din regarding Mayweather, mamaya. Marami tayong balita. Kaya ready ka na, Meg? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-27 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Dalalam namin na kahit sa dyaryo itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. At habang nagja-jump ball ang Ginebra at Meralco dyan sa Mimoa Arena, ito muna ang inyong paboritong BTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Longtime HBO boxing commentator Jim Lampley hindi naniniwalang matutuloy sa May 2 playdate ang megabout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Beerfood star hotshots big man Yusef Taha kinastigo ng Philippine Basketball Association o PBA. Pagdaraos ng Philippine National Open Invitational Athletics Championship sa buwan ng Marso, kasado na. Los Angeles Lakers superstar Kobe Bryant nanganganib na muling ma-sideline sa nalalabing bahagi ng NBA season. Charlotte Hornets point guard Kemba Walker sasailalim sa operasyon sa kaliwang tuhod sa Huwebes. Russian diva Maria Sharapova pasok na sa semifinal ng Australian Tennis Open. At star goalkeeper Hope Solo posibleng hindi mapabilang sa FIFA Women's World Cup bound US soccer team. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok na sports balita narito na sa boxing. Lumakas ang ugong-ugong na malabong may sakatuparan sa May 2 play date ang ikinakasang Titanic clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y dahil sa patuloy na pananahimik ni Pretty Boy Floyd. Sa katunayan, bukod kay conditioning coach Alex Ariza, ay isa pang kilalang boxing personality ang nagpahiwatig na hindi si Pacquiao ang makakatapat ni Mayweather sa nasabing petsa. Ang kabuang detalye ihatid ni Haji Caaminio. Isa pang well-known boxing personality ang nagbunyag na malabong mangyari sa May 2 playdate ang megabout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon kay HBO boxing commentator Jim Lampley, mas malamang na paboran ni Mayweather ang rematch kontra Puerto Rican brawler Miguel Cotto para sa nasabing petsa. Si Lampley ang long-time anchor ng halos lahat ng mga marquee fights ng HBO sa nakalipas na 10 taon. Rios Cotto not going to happen. Cotto's going to fight Mayweather May 2. I don't know. I think that's like 60-40 Mayweather, but I give Cotto a shot. Samantala, naniniwala naman si Lampley na magandang option para kay Pacquiao si British boxer Amir Khan sakaling muling umatras sa laban si Mayweather. I don't think the fight will happen, but Amir Khan, Manny Pacquiao would be a great fight. They both have tremendous hand speed. They know each other very well from sparring. At the end of the day, Manny's probably still a little bit more dynamic and has bigger power. Sa ngayon ay binibigyan na lamang ng Team Pacquiao ng hanggang katapusan ng buwan si Mayweather para magdesisyon kung tatanggapin ang kanilang hamon. Ito'y matapos na sumang-ayon sila sa lahat ng terms na inilatag sa negotiating table ng mga representatives ng undefeated American rival. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, napuspo naman ang planong pagbisita sana sa Australia ni pound-for-pound payman Floyd Mayweather Jr. Ito'y dahil dalawang mataas na personalidad ng Land Down Under ang nanawagan sa kanilang gobyerno na huwag bigyan ng visa ang undefeated American boxer. Ayon kay na Victorian Premier Daniel Andrews at Domestic Violence CEO Fiona McCormack,
Hindi dapat papasukan sa Australia si Mayweather dahil sa history ng domestic violence sa Estados Unidos. 2011 nang makulong ng 90 days si Pretty Boy Floyd dahil sa kasong pambubugbog sa dating live-in partner na si Josie Harris. Ito'y bukod pa sa 6 na domestic abuse cases na nauna na ang kinasangkutan ni Mayweather. Lipat naman tayo sa basketball. Umuusok na sinimula ng Global Port Batang Pier ang kanilang kampanya sa PBA Commissioner's Cup. Kanina ay hindi pinaporma ng Global Port ang Kia Carnival 100-89 upang maaga nilang okupahin ang liderato ng mid-season conference. Si Import CJ Les ang nahilang na best player of the game sa kanyang total output na 33 points, 14 rebounds, 5 assists at 5 blocks. Ang susunod na makakaharap ng Global Port ay ang defending champion Pure Food Star Hotshot sa Biyernes. Samantalang sa mga oras na ito ay nasa kainitan na ang aksyon sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at Meralco Bulls. Ipinarada ng Ginebra sa larong ito si balik import Michael Dunigan, habang si reinforcement Josh Davis naman ang inaasahang mamumuno sa atake ng Meralco. Samantala, nangako naman si playing coach Manny Pacquiao na mas tututukan ang kampanya ng Kia Carnival sa itinatanghal na PBA Commissioner's Cup. May report si Ms. Lorraine Cerillo. Mas magiging aktibo sa paglalaro sa PBA Commissioner's Cup si Kia Carnival playing coach Manny Pacquiao. Ito'y matapos 2 beses lamang siyang makitaan ng aksyon sa nakalipas na All-Filipino Conference. Ayon kay team manager Eric Pineda, mas desidido umano ngayon si Pacquiao na pamunuan ang kampanya ng Kia sa second conference. Kahit ano pa ang kahinatnan ng negosasyon para sa ikinakasang megabout kontra Floyd Mayweather Jr. Hindi naman tuloy si Mayweather, di makalapan naman ng iharap sa kanya. So nga, dahil gusto nga niyang palipat yung first game namin, kasi hindi na pwedeng ilipat ng PBA dahil nabuo na mga several weeks before. Kasi para makalaro siya sa first game, pero siyempre sa first game, di siya makakalaro dahil he will be arriving on the 28th from his stint as a judge sa Miss Universe. I'm sure he will play up to the end of March. Ibinalita rin ni Pineda na sa ngayon ay si Chito Victolero ang gumagabay sa ensayo ng Kia Motors, habang hindi pa nagdesisyon si Pacquiao kung sino ang ipapalit kay assistant coach Glenn Capasio na nagsilbing bench tactician ng team sa Philippine Cup. Sa coaching, natin pa namin si Congressman. Pag-uwi niya, saka namin ma-decision na lahat. Pero sa player naman, wala naman masyadong changes except we added one player, si Marquis. Tinapos ng Kia Motors ang kampanya sa All-Filipino Cup sa record na 1 win and 10 losses. At dito ay hindi man lamang umiskor si Pacquiao sa loob ng 2 laro. Para sa PTV Sports, Lorraine Cerillo, Polytechnic University of the Philippines. Sa PBA pa rin, mas impresibong performance naman mula sa kanyang mga players ang inaasahan ng Talk and Text Tropang Texters head coach Jong Wichico sa kabubukas na PBA Commissioner's Cup. Narito ang report ni Ms. Joanna Bumatay. Ibinaling na ng Talk and Text Tropang Texters ang atensyon sa kanilang kampanya sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos ang kanilang semifinal finish sa season opening All-Filipino Conference. Ayon kay head coach Jong Wichico, panahon na para ipatupad niya ang sistemang nais niyang ipagawa sa mga players matapos na mag-debut siya noong nakaraang komperensya bilang full-time mentor ng team. Now is the time to take care of the details of how we really want to play. The details of how I want certain players to play. Yun na yun. Yung kumbaga, kailangan dikdikan na talaga. Last conference was feeling out, now is dikdikan na. Inamin rin ni Wichico na maaaring nagkulang sa determinasyon ng kanyang mga players kaya't hindi sila nakarating sa finals ng All-Filipino Cup. I'd like them to play harder and smarter sana. Yeah, I'd like them to play more harder, like play every possession. They play every ball, play every rebound, play every... They have the tendency to watch it. Unang makakatapat ng Talk and Text sa mid-season conference ang Rain or Shine Elasto Painters bukas. At dito ay ipaparada nilang muli si balik import Richard Howell. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines.
Samantala, tila nadagdagan naman ang suliranin sa big man ng Purefood star Hotshots. Ito'y matapos na mapatawan ng 2-game suspension ng liga si Center Joseph Taha dahil sa panununto kay Rain or Shine Elasto Painters import Rick Jackson sa tune-up game noong Biyernes. Base sa investigasyong isinasagawa ng PBA Commissioner's Office, kitang-kita umano sa video na 6 na beses na nagbitiw ng suntok si Taha habang nagigit-gitan sila ni Jackson sa isang rebounding play. Bukod sa 2 larong suspension, pinagmulta rin ng liga si Taha ng halagang 60,000 piso. Dahil dito, hindi makakasama ng Purefood si Taha sa laban kontra Global Port Batang Pier sa Biyernes, gayon din sa match-up kontra Alaska Aces sa susunod na Martes. Sa ngayon ay masasabing dehado sa big man ang Purefood sa itinatanghal na PBA Commissioner's Cup dahil bukod sa nagre-recover pa mula sa knee surgery si sophomore slotman Ian Sangalang, ay may kaliitan rin ang reinforcement na kanilang gagamitin sa unang 2 games ng mid-season conference sa tauhan ni former best import Marcus Blakely. Sa iba pang balita, inaasang mapupuno ng aksyon ng 2015 Philippine National Open Invitational Athletics Championships sa Santa Cruz, Laguna. Ito'y dahil bukod sa mga elite tracksters ng bansa, ay magpapartisipa rin sa 4-day meet ang mga bigating kariban mula sa iba't ibang panig ng Asya. Ito ang tinutukan ni Ms. Arian Malyare at narito ang kanyang report. Planchado na ang lahat para sa pagdaraos ng Philippine National Open Invitational Athletics Championships sa San Luis Sports Complex sa Santa Cruz, Laguna sa buwan ng Marso. Nasa 1,500 local at foreign tracksters ang inaasahang magpapartisipa sa 4-day meet na magsisilbing tune-up na rin para sa mga SEA Games-bound athletes. Ayon kay Philippine Amateur Track and Field Association President Philip Huico, tiyak na magiging competitive ang National Open, lalo pat nasa 80 foreign counterparts ang inaasahang magbibigay ng matinding hamon sa mga local tracksters. This will be a good test, no? Because nandyan yung mga top athletes from Asia, nandyan yung sa Southeast Asia, all of whom are preparing for the SEA Games. So I'm sure they will try to gauge the competition in the forthcoming SEA Games in June. So it's going to be a very competitive competition. Samantala, optimistiko naman si Huico na mahihigitan ng mga national tracksters sa Singapore showpiece, ang 6 gold medal haul sa nakalipas na edisyon ng SEA Games sa Myanmar noong 2013. People keep on asking us. Right now we can see about 8 gold medals, maximum of 12-13. Si Huico ay nasa unang termino pa lamang ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng PATAFA. Pinalitan niya sa pwesto ang nagbitiw na si former longtime athletics chief Goteng Cook. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, mabigat na training naman ang pinagdaraanan ng Philippine Fighters para sa kanilang kauna-unahang pagsabak sa prestigyosong Fit Touch World Cup. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Dibdiban ng pag-iensayo ng Philippine Pythons para sa kanilang nalalapit na debut sa 2015 FIT Touch World Cup sa Australia. Sa pangunguna ni Team Captain Neris de la Cruz, nasa 84 na foreign squads ang makakatapat ng Philippine Pythons sa April 28 to May 3 event. Ina-apply namin kung ano yung mga natututunan namin. So, konting polishing pa. Total, may ilang buwan pa naman kami. Meron kaming test series sa Singapore this next month. So, hopefully, yung mga pinapractice namin, medyo mapakita naman namin sa kanila kung ano yung kaya namin. Our preparation now has been playing against International School Manila, and the national team plays them twice a week, and so it's helped both teams. Realistically, say that we're aiming to be the top 1 or 2 team in Asia. I know Japan will be strong. Singapore, like I said before, was the 3rd-ranked team in the Open Women's competition last time around. So we have a test series against them in March in Singapore. We're traveling there. So I think that will probably give us the best gauge on how we're going. Sa panig naman ni Federation of Touch Football Pilipinas President Claire Barberis,
natupad ang kanilang pangarap na makapagpartisipa sa prestihiyosong World Cup dahil sa suportang ipinagkaloob ng mga national coaches, athletes at association staff. Past couple of years, we've made that effort to really work towards the World Cup, and now we're here, and it's on that definite road. We've been training. The girls have been training like crazy. The coaches have dedicated so much of their time. The commitment is bar none between the coaches and the players. So I'm very, very impressed, and I'm very excited about that. Dalawang grupo ang ipapadala ng Pilipinas sa Australian showpiece at ito ay ang National Women's at Mixed Teams. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Dumagundong ang hiyawan ng home crowd sa FedEx Forum sa Memphis, Tennessee. Ito'y matapos na ibalandra ng Memphis Grizzlies sa 6-game losing skid ang visiting team ng Orlando Magic 103-94 kanina. Sinang power forward Zach Randolph at center Marc Gasol ang tumayong top performers para sa Grizzlies sa kanilang combined output na 40 points at 20 rebounds, habang sina big man Nikola Vucevic at shooting guard Victor Oladipo naman ang namuno sa atake ng Magic sa kanilang pinagsamang 36 markers at 19 boards. Hawak ang 34-29 lead sa opening quarter. Nagawang palubuhin ng Grizzlies sa 20 points ang kanilang bentahe sa third period. At mula dito ay hindi na nakarecover pa ang Magic. Dahil sa panalo, lalong tumibay ang kapit ng Memphis sa ibabaw ng Southwest Division standings sa kanilang record na 32 wins and 12 losses. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat. Nanganganib na muling mas-sideline sa nalalabing bahagi ng NBA season si Los Angeles Lakers superstar Kobe Bryant. Ito'y matapos na ma-diagnose siya na may punit sa right rotator cuff kanina. Ang injury ay natamo ng 6'6" shooting guard sa matchup kontra New Orleans Pelicans noong isang linggo at siya ay nakatakdang sumailalim sa operasyon sa Huwebes. Kasalukuyang na-average si Bryant ng 22.3 points, 5.7 rebounds at 5.6 assists ngayong season. At ang kanyang kontrata sa Lakers ay epektibo hanggang sa susunod na season. Sa basketball pa rin, hindi makikitaan ng aksyon sa susunod na 6 na linggo si Charlotte Hornets point guard Kemba Walker. Kanina ay inanunsyo ng koponan na sasalang sa surgery sa Huwebes ang 6'1" dribbler para i-repair ang torn lateral meniscus sa kanyang kaliwang tuhod. Sa katunayan, matagal nang binabagabag ng left knee injury si Walker, pero nagdesisyon pa rin siya na maglaro para sa Hornets upang mapalakas ang tsansa na makapasok sa playoffs ang team. Ang Steve Clifford mentored squad ay kasalukuyang nasa pang-8 pwesto sa Eastern Conference standings sa kanilang record na 19 wins against 25 losses. Sa tennis, buhay pa ang title bid ni Japanese star Kei Nishikori sa men's singles ng Australian Open sa Melbourne Park. Kagabi ay nilampaso ng 5th-seeded smasher ang nakadwelong si 10th ranked David Ferrer ng Spain, 6-3, 6-3 at 6-3 tungo sa pag-abante sa quarterfinals ng season opening Grand Slam tournament. 6 na beses na na-break ni Nishikori ang Spanish rival at siya ay humataw ng 43 winners sa kabuuan ng match. Ang round of 8 opponent ni Nishikori ay si defending champion Stanislas Wawrinka ng Switzerland. Sa Australian Tennis Open pa rin, pasok na sa semifinals ng women's singles si Russian diva Maria Sharapova. Ito'y matapos na dispatchahin niya si 7th seed Eugenie Bouchard ng Canada sa straight set 6-3 at 6-2 kanina. 4 na beses na nakabreak sa laban si Sharapova upang maikasa ang Final Four encounter kontra sa kapwa Russian na si 10th seed Ekaterina Makarova. Target ni Sharapova na makasungkit ng ikalawang titulo sa Australian Open matapos na magkampiyon siya sa torneo noong 2008. At sa football, posibleng hindi mapabilang sa FIFA Women's World Cup bound US soccer team si star goalkeeper Hope Solo. Ito'y kapag hindi niya natupad ang mga pinag-uutos sa kanya ng US Soccer Federation, kabilang narito ang alcohol counseling.
Ang 33-year-old booter ay napatawan ng 30-day suspension noong isang linggo matapos na masangkot siya sa isang insidenteng nangyari habang nasa kasagsagan ng training camp ng US Women's Team. Nauna nang ipinagbawal na uminom ng alak si Solo noong Hunyo matapos na maaresto siya sa kasong domestic violence sa bahay ng kanyang kapatid sa Kirkland, Washington. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Yun, daming balita. Ito pala si Floyd Mayweather, hindi lang nambubugbog sa loob ng boxing court. Oo nga, pati sa labas. Oo, diba? no? Kaya bibisita pa ng Australia. Hindi pinayagan. Alam mo, yun ang sign na either meron na siyang nakalatag na laban o umiiwas. Talaga kay Manny Pacquiao. Oo. Pero nakakahiya din yun. Ayaw siya bigyan ng visa sa Australia. Siyempre, biro mo, celebrity ka tapos ayaw ka i-welcome. Oo. Diba? Pero bahala siya. Basta tayo, Manny Pacquiao. Gusto ko yun matuloy talaga, yung nila. As a boxer, Haji, As a boxer. Maglalaro siya hanggang March, Kaya pala carnival. Hindi. Okay, mga kaibigan. So, mamaya pagbalik po natin, magbibigay po tayo ng update about sa running score ng laban ng Meralco at Barangay Ginebra. At syempre, sa aming pagbalik, kasama ka namin, Haji. Yes. Kasama natin si Haji. Okay, yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Ako, kakajismisan. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. May chismisan nga daw. Diba pa naman si Haji? Oy! Teka, sige. May update ka, Yung sa labanan sa MOA Arena? Galing ako sa, natin? Sa MOA? Hindi. Sa ating newsroom. Sa newsroom natin. 6-4 in favor of Barangay Ginebra. Yeah. More than 3 minutes na yung nakakalipas. Kumusta si Danigan? Okay naman, nakascore 2 points. 2 points. Not bad, kasi maaga pa. Out of 6. Maaga pa para sabihin. Pero si Josh Davis, masipag rebound. Balita ko nga, masipag yun. Parang mala Leonard daw yun, Kawhi Leonard. Kamukha nga raw Kawahi 2.0 nga Pero, at kamukha rin. Ang talong ba't nandito? Pero this Commissioner's Cup, run and gun sila, Wala na, they moved away from the triangle of hits. Tatakbo na yan kasi dyan kilala rin si Coach Ato Agustin. Though hindi pa natin nakita yan for the first couple of minutes. Mamaya. Pero huwag niyong mamalitin at hindi papansinin yung Meralco, Oo naman. Oo, syempre. Prepared yan, syempre. Tinalo nila yung Pure Foods, remember? Oo. Last conference. Okay, so pwede rin kayong tumawag sa amin, mga kaibigan. At syempre, pwede. Sa Facebook, sige. If you want to send your messages via Facebook, just type in www.facebook.com/PTV4Sports. Okay. At ang ating pong cellphone number, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. TM yan. So, ibig sabihin, pwedeng Globe, pwedeng TM na Unli. Pero kung medyo mayaman-yaman, usually mga smart. Mga smart, mga sun. Huwag ka minsan, landline pa yung ginagamit nilang pantawad. Meron ka, tumatawag siguro. So, naka-on ba yung ating phone? Teka, check ko nga. Si Joseph Latumbo nagtatanong kung tuloy na daw ba yung laban ni Mayweather tsaka ni Pacquiao. Siyempre wala pa. Tuloy-tuloy naman ang pagsubibo nila. Panliligaw kay Mayweather Jr. Tagal ng proseso yan. Ewan ko ako talagang di ba nagsalita na nga si Alex Ariza? Hindi matutuloy yan. Si Lampley din. Si Jim Lampley, sabi it will not happen. Mayweather Cotto. So it will never happen in the history of boxing? Hindi naman, ewan natin. Amir Khan. Ako, hindi ko na dapat labasin. Kung kay Manny Pacquiao, mag-basketball ka na lang. Ka na lumaban hanggat hindi lalaban si Pero wala siya kanina. Wala. Hindi, nasa Miss Universe. Diba? Uy, siya yung first question, in fairness. Mas kinabahan pa nga ako sa performance niya kaysa kay Miss Philippines. Hindi, maayos naman. May tumatawag na. Ito na. Sorry, Meg. Sige lang. Ayan. Teka, asan yung ating connection? Partner, teka, sandali Magko-connect lang tayo. Ayan. May tawag agad, kaka-announce lang. Tawag agad, syempre. Madami nang tumatawag. Okay. Ganun tayo kabilis. Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello, ako po si Sherwin Carpio.
Sherwin. Sherwin. Taga Sherwin. Marilao? Marilao, Bulacan. Bulacan. Kababayan ko, taga Marilao. Taga Marilao. Taga Marilao, Bulacan ako. Sakay sa Marilao, boss? Sa may likod ng Divine, Northville. Saan daw? Saan daw? Saan ho? Northville. Northville? Tambakin. Northville. Malapit sa Divine. Malapit sa Divine, oo. Ako naman sa Loma de Gato. Ayan. Medyo malapit-lapit. Jeep lang ang Loma de pagitan. Gato, di ba sa ano yun? Oo, tama. Rensa. Divine Mercy daw, malapit. Sige. Ano May nga tanong pala niya? po kayo, Sherwin. Sherwin. Kuya Sherwin, may tanong po. Tanong ko lang, bakit hindi Pilipino kinuha ang import ng Gilas? Ay, hindi Pilipino coach ng Gilas. Ano yun? Bakit? Daw hindi Pilipino ang coach ng Gilas ang kinuha. Hindi siya Pilipino kasi taga New Zealand. Hindi, joke lang. Di ba nang sinasabi niya bakit hindi Pilipino yung kinuha? Tama ba yun? Opo. Kasi, ewan ko ako hindi ko pa natatanong yan sa management, ano? Kumbaga, ang basa ko lang, ang opinion ko lang is, siguro among the coaches, siya yung among the available na pwede mag-coach, siya yung may pinakamagandang experience. Kasi, etong si Tab Baldwin Sherwin, nadala niya sa Final Four yung Jordan. Yung Jordan, alam mo naman yan hindi naman kalakasan yan. Di ba? Tapos, para sa akin kasi sayang si Eric Altamirano. Ano yun, Sherwin? Para sa akin kasi sayang si Eric Altamirano. Paano siya nalang ginawa? Kasi sila may Enyo, napag-champion niya. Teka, sandali. Sana kinuha na lang daw sino? Sino? Si? Eric Altamirano. Eric Altamirano. Pwede yan, ang tanong, pwede ba si Eric Altamirano? Kasi sabi nga natin, isang issue sa pagkukuha ng mga head coach is yung commitment and availability nila for the team. At gusto ng SBP dapat full-time. Oo, yun. Okay? Yun lang sa akin, thank you. Oo. Kita ko kaya, tingin nyo, magpapadraft next year. Sino? Tautua. Sino? Si? Tautua. Okay. Alam mo, balitang-balita yan, Sherwin, itong si Tautua, na ngayon ay naglalaro sa D-League na mukhang papasok na yan next year. Kasi yung requirement niya na makapaglaro sa D-League, makukumpleto niya before yung drafting. So, malamang-lamang papasok na yan si Muwala Tautua. Tingin nyo, Kuya Dennis, ano siya? Top? Ano yun? Number 1. Tingin mo number 1 siya? Alam mo, depende kasi kung sino magna-number 1, Sherwin, Like, yung pangailangan. Kasi alam mo, over the years, through the years, yung mga teams ngayon, madalas na tatanggal nila yung tukso na makakuha yung sikat na magaling. Pero hindi nila talaga kailangan sa posisyon. Diba? So, depende yan sa kung sino man yung talagang magiging number 1 pick. At saka, kung mapapansin nyo, hindi lahat ng popular choices sa PBA, sila talaga yung nagpo-perform ng maganda sa PBA. Correct. Ayan. Yun lang, Kuya. Thank you. Okay, thank you, Sherwin, Mabuhay ka. Sherwin, kababayan ni Haji Kaaminyo. Sa Marilao. Kumusta mo ako sa mga taga Marilao, Sherwin? Thank you. Ayan. Okay. So, baba natin para may makatawag. Kasi Facebook tayo. Sige. Meg, naka-open na ba? From Nathaniel Gomez, sabi niya, magandang hapon po. Tanong ko lang po kung sino ba talaga ang ititrade ng Brooklyn sa Charlotte at kung tuloy na po ba ang tanong ko. Kung tuloy na raw ba yun, yung sinasabi. Kung sino man yung ititrade. Na po ba si Allen at O'Neal kung maglalaro po pa o magre-retire na? Salamat po, Idol Dennis. Nasa na po yung fan sign niya? Ako, si Nathaniel nga pala. Sa ngayon, ongoing yung negotiations na magdadala kay Joe Johnson. Joe Johnson ba? Sa Charlotte Hornets. Oo. Tuloy-tuloy pa rin yun. Tapos si Brook Lopez, napapabalita rin nasa trading block ng Brooklyn. Tapos yung tanong niya, si Jermaine O'Neal, for a while nagbakasyon yan Ang alam ko ngayon, Dallas Mavericks. Ang malamang napuntahan niya, although mga nag-offer sa kanya, yung Portland, meron ding pahiwatig na gusto siyang kunin. Kasi nagpa-opera sa tuhod itong si Jermaine O'Neal, tapos may mga business commitments sa inayos.
personal na mga issues. So ngayon, nag-announce na siya na ready na siya. Babalik siya sa NBA. Yun, bigla nag-offer yung... hindi naman nag-offer, nagpakita ng interest yung Dallas at saka yung Portland. Oo, malayo-layo pa naman yung trade deadline. Malayo pa. Tapos yung isa niya tinatanong si Allen. Ano ba to? Si Ray Allen ba to? Ray Allen? Allen Iverson. Kasi ang alam ko, si Ray Allen, dati kinukuha siya ng Cleveland Cavaliers, di ba? Nililigawan siya para makasama niya si LeBron and the gang. Pero sa ngayon, parang medyo tahimik tungkol kay Ray Allen. So kung Allen team, hindi pa natin alam yung pupuntahan ni Ray Allen. Ayan. Thank you kay... Sino yan? Si Nathaniel. Nathaniel. Ilang months na ba itong nanghihingi Nathaniel. Yeah. Thank you, Nathaniel. 1 year na nga Sorry, Nathaniel kasi alam mo, ikaw lang humihingi sa akin ng ganyan. Sige, last na to. Pipicturean ko na itong... kailangan niya ng fan sign. Makakalimutin kasi ako Alam mo, kailangan ko na ng... naman tayo. Naku, lalo na ngayon. Kasama natin si Haji. So, kailangan pasika tayo kay Haji. Diba? Baka may caller. Meg, puntahan nga natin yung ating yun. Ang dami na pala. Sorry. Yes. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Magandang gabi po. Hello, magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Si Paul po ito. Gamati City. Sino nga ulit sila? Partner? Si Paul po, Gamati. John? Tama ba, John? Paul! Yun, Paul pala katukayo ni Kuya Paul. Paul! Ano pong Ano yung Paul? Kumusta, Paul? Tatanong ko lang, bakit wala kayong news about Philippine Motocross? Ano yun? Bakit? Motocross. Bakit? Philippine Motocross po. Bakit wala kayong news about Philippine Motocross? Ano raw? Wala. Bakit? Bakit wala kayong news? Walang news. It's about Philippine Motocross. Dahil gusto mong pa-cover yan, Paul, ayusin natin ni Paul Tijuco yan na ma-cover natin yung Philippine Motocross. Sino ba mga paborito? Sila Jojo, sila Lyongson ba paborito mo? Sino mo paborito mo dyan? Si Bornok, Mangusong. Kasi dito kababayan ko. Kababayan niya. Sino yung kababayan? Sino kababayan mo? Si Bornok, Mangusong. Sino pa? Sino pa mga gusto mong malaman, makakuha ka ng balita para malaman natin kung sino yung gusto mo i-cover natin? Tanong ko na nasanap si Andrew Bynum yun. Sino? Si Andrew Bynum. Andrew Bynum. Naging free agent ito, no? Ano pa kasi nung last team ba niya, Philadelphia? Hindi, nag-Philadelphia yan. Philadelphia, tapos Cleveland pa. Cleveland. Yung huli niya, Cleveland. Wala pa. Sa pagkakaalam ko, wala siyang team ngayon. Si Andrew Bynum. Teka, check natin, Free agent siya ngayon. Kasi medyo yung simula nung ma-injury si Andrew Bynum, medyo umano yung game niya. Bumaba yung game niya. Tsaka yung kumpiyansa. Yung kumpiyansa ng medyo. Kaya yun yung intention na hapon. Last na tanong na po. Bakit di na lang i-abulin ni Manny Pacquiao yung 9th Division World Title? Sino? Si Manny Pacquiao. Hamunin sino? Bakit di na lang target ninyo? Kaya abulin kaya ni Manny Pacquiao yung 9th Division World Title? 9th Division World Title. Middleweight yan na paring Paul. Ang middleweight champion ngayon, sino ba middleweight? Wala na si Sergio Martinez. Si Miguel Cotto. Masyado nang malaki yung Miguel Cotto. Dahil naglaban si Manny tsaka si Miguel Cotto, 145. Bumaba si Cotto. Ganun ba? Tumaas, 160. Hindi, nagpababa si Cotto before. Kasi dati si Cotto, 147. So ngayon, umakyat ng 160. Tanong ko sa iyo, Paul, ikaw ba papabayaan mo bang lumaban si Manny Pacquiao kay Miguel Cotto na 160? Babagal yan si Manny Pacquiao. Pag nagkataon. Mabigat. Tsaka... Pwede mo bang bumata? Sige, go ahead, Paul. Happy listening nga pala sa pamangkin ko, si Zandro. Tsaka, happy birthday nga pala sa
anak ng pinsan ko. Anak ng kapatid ng girlfriend ko na si Kelly. Anak ng kapatid ng girlfriend Happy birthday, mo. Kelly. So, hilaw mong pamangkin. Tama, di ba? Anak ng kapatid ng girlfriend ko. Ay, kala ko kung ano sabihin mo Ayun pala, yun pala. Anak ng... very good, very good. Okay, thank you. Thank you, Paul, ha? Thank you. Maraming salamat, Paul, ng Ternate, Cavite. Ayan, right now, si Andrew Bynum, Indiana Pacers. Naka-line up sa Pacers. Oo. Tama ba? Pero parang hindi siya masyadong nagagamit. Wala oo. Teka ha. Sige lang. Pero for the meantime, ito, ask lang namin kung injured pa rin daw ba si Derrick Rose from your Grass family. Uy. May update ka, ano? Grass family. Naglalaro si Derrick Rose actually. Pero ano siya, no? Parang... Limited. Kumbaga... Hindi, ano siya, yung medyo disappointed tsaka frustrated. Sa mga play. Dahil minsan, ganda ng game nila, di ba? Minsan, kumakamada siya ng 22 points, di ba? Maalala natin, versus the defending champ Spurs, 22 points yung ginawa ni Rose. Kumbaga, merong nights off, merong nights na maganda yung pinapakita ni D. Rose. Totoo yung sinabi mo kanina na medyo frustrated nga talaga. Meron na silang Pau Gasol sana, no? Si Joakim daw. Pero as of now, number 4 ang Chicago Bulls sa Eastern Conference. Magaling. So, ano pa rin? Pasok pa rin. May laban. May laban pa rin. Ayan. Chine-check ko kay Andrew Bynum kasi na-check ko kanina, 2014 pa. No, so malamang ito Andrew bye-bye na Mukhang wala ng team ngayon medyo wala pang kumukuha. Wala, medyo ngayon si Bynum. Hindi siya masyadong napapabalita. Ayan, okay. Sige, may caller ba tayo? Lipat tayo sa Facebook muna. From Michael Guevara, sabi niya, good evening PTV Sports. Ask ko lang po kung kailan at saan ang PBA All-Star Weekend. At totoo bang ibabalik na ng North versus South All-Star Game? Kung ganon, okay na okay yan, kaysa gawin na namang tune-up ng Gilas. Nakaka-boring minsan pag ganyan. Sana lang after ng PBA season, yung tune-up ng Gilas versus PBA All-Star, opinion ko lang po. And possible na makuha ang top overall pick sa NBA ang Philadelphia o LA Lakers. Yung LA Lakers kasi ang lambyana kasi dahil wala naman si Kobe. Anong nangyari? Magpapa-surgery si Kobe. Pakiulit ka, hindi. Ano yung tanong? Ang dami niyang kasing tanong. Hindi, yung All-Star sa March 5 ata or 6. Tapos sa Palawan. Remember nung muli natanong natin kay Willie kasi Marshall. walang schedule dun sa tapos North and South. Wala na muna yung Gilas. Wala naman tayong national team right now no? So sabi nga niya boring daw kasi pagka Gilas versus All-Star. Parang tune up. Ayun, so Palawan. Palawan yung Tapos yung sinasabi niya yung ano daw nangyari sa Lakers. Hindi, yung makukuha na top overall pick ng NBA ang Philadelphia o LA Lakers. Wala pa, magbubunutan pa yun. Tsaka kailangan pa malaman kung sino yung last pick. Yung worst teams. Worst team. Malamya, ang opinion niya, malamya daw ang LA Lakers. May balita nga na parang medyo nagpapatalo. Nagpapatalo? Siyempre, hindi nila aminin yun. Para makuha yung... Para hindi naman, malabo naman sila rin sa number 1. Medyo slim yung chances nila. Pero at least man lang, kung mapapataas pa yung pick nila, mas maganda for them. Tsaka kung pag-uusapan natin yung financial, di ba? Lakers. Siyempre, Lakers yan. Gusto nyong gastusan. Capacity sila. Kaya lang parang walang walang medyo kagandahan na... Ano nangyari? Nawala, naputol. Teka, isin natin medyo naglulus itong ating pero update kay Kobe, papa-surgery siya sa kanyang balikat. Balikat, Tapos, he's likely out for the season. Malamang yan. Tingin ko, tutuluyan na yung wala na itong Parang si Brandon Jennings lang yan. Kaya tuloy-tuloy yung pagbaba. Hindi napapasok ng playoffs. Wala ng chance. Okay, so meron tayong caller. Yes, hello, magandang gabi, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Alvin Brigada po. Hello? Hello po. Sige. Alvin Brigada po ng Bulacan. Bulacan din? June ba? June? Alvin po, Alvin. Alvin! Sa Alvin.
Palusot tayo. Yung volume mo, partner, pakibaba TV, ha? Okay po. Ayan, ano. Si Alvin ng Bulacan. Alvin ng Bulacan. Anong mapaglilingkod po namin sa inyo? Magtatanong lang po ako tungkol sa ano. Saan? Sa basketball po. Ikaw po bang naglalaro ng si Paul George? Paul George, tama ba? Kung maglalaro na? Paul George po. Paul George. Ano yun? Alvin, baba mo muna yung volume ng TV mo. Hello, Alvin. Ba, pati si Alvin humina. Alvin, yung TV lang, ikaw. Hello, Alvin. Paul George po yung naglalaro na. Ano yan? Paul George? Wala pa. Oo, tsaka wala pang sinasabi yung management ng Indiana Pacers kung kailan. Wala pang schedule pati kasi di ba? Siyempre matindi yung sinapit niyang injury eh. Grabe yun, no? Grabe yun. Wala pa doon nun. Oo. Ano yun? Alvin? Pwede po bang bumate? Pwede. Go ahead. Binabati ko ang kita rin dito ko dyan na nanonood. Tito Ronel po. Okay. Binabati ko po yung mga nanonood dyan sa bahay namin. Si Tito Ronel po. Sige po. Nagbabay ka ba, Paul? Okay, Paul, maraming salamat. Si Alvin. Ay, Paul pala. Alvin pala si Bulacan. Si Alvin. Kanina si Paul. Daming taga Bulacan, ha? Oo, number 1 tayo dyan sa Bulacan. Call tayo ulit since pasok ang tawag. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Si Michael Canliobis po. Sino? Hello? Michael Canliobis. Alvin, di ba? Alvin? Michael Canliobis. Michael Lovit. Michael Lovit, go ba yan? Apo. Galing yung Michael. Nag-Facebook message. Sa mga caller natin, nag-iba-iba yung pangalan. Okay, Michael, magandang gabi. Magandang gabi, Idol. Ha? Magandang gabi, Idol. Magandang gabi rin sa'yo, Michael. Ano may paglilingkod namin? Ano po official height ni Daniel Orton? Sino? Official height ni Daniel Orton. Si Orton, ano? Yung import po ng Sunmig. Import ng Sunmig. Pure Foods. Impure Foods. Oo. Michael, si Daniel right now, parang close kami, no? Si Daniel. Si Orton, nasa China ngayon. Now, yung listed siya as 6'10". Okay, now, ang Pure Foods kasi ang import nila 6'9". And according to Coach Tim Cone, hindi niya masasabi kung sinukat nila or what, pero sabi niya, confident daw siya na papasok ng height limit itong si Daniel Orton. Ayan. Ang dating niya is next week pa, Michael. 16 po siya sa NBA. Yun nga, 6'10 nga sa NBA. Oo. Pero like... Hindi siya talaga listed siya as 6'10. Oo, like si Danigan na Michael, ano rin siya, 6'10. Yung tukayo mo, Michael Danigan, 6'10 din yun, listed. Pero pagdating dito, 6'8 and something, parang ganon. Ayan. Michael, diyan ka pa? Apo. Oh. Ano, update po sa D-League. D-League, ano yun? Update po, kailan playoffs? Yung right now ongoing quarterfinals yung D-League, Michael, pero ano ba latest? Wala pa tayong latest No, baka bukas makagawa tayo ng update dahil bukas merong Thursday pa pala yung game Teka, ano bang D-League? Yung PBA ba or NBA? PBA D-League po. PBA. PBA D. Quarterfinals na Michael, love it. Ano po makalaban? Maglalaban. Teka, check natin. Meron ba tayong dyan schedule? No. PBA D-League. Kasi quarterfinals na Okay. Sige, may tanong ka pa, Michael? Idol. Ha? Wala na. Sige. Anong may babatiin ka? Hello, Michael? Binaba na ata. Nawala si Michael. Nandiyan pa. Nandiyan pa, Michael. Ayun, binaba na si Michael. Bababa na si Michael. Sige, alamin natin yung schedule, this coming Thursday. Kasi
hindi updated yung ano eh. Last time na chinek ko, yung PBA website, hindi updated. Oo. Oy, pero thank you sa'yo, Michael, kahit na naputol siya. Oo. Sabi dito, kumusta na daw? May nagtatanong dito kung kumusta na daw yung idol niya na si Dirk Nowitzki. Idol daw niya siya at kasi wala na raw siyang balita sa kanya. Ayun, wala kay Iran. Sa Dallas Mavericks. Okay, at may ano muna tayo? Meron bang hanging question dyan na ano? Alright, ang hanging question natin, Sir Dennis from Norwin Rojas. Sabi niya, Sir Dennis, konting profile naman kay Amir Khan. Thanks po. Sige, yan ang ating sasagutin sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. So, regarding our hanging question... Teka, ito muna yung kay Michael Lovett. Yung schedule natin on January 29, which is Thursday. Thursday. Ang mga laro ay sa Inares Sports Arena, Michael. 4 p.m. ang ating first... And then 2 p.m. ang ating first game. Bread Story versus Cafe France. Bagay, no? Cafe, tapos bread. Di ba? Pwede. Bread Story. Tapos, second game, 4 p.m. Cebuana versus Jumbo Plastic. Ayan, sa may Inares Sports Arena. Okay. Tapos, ano ba yung hanging question natin? Profile kay Amir Khan. Amir Khan is originally from Pakistan at nag-represent sa London. Ay, nag-pro siya, ngayon British siya. Yes. Sa London. Okay. Meron siyang total 33 fights. 30 doon, nanalo siya. 19 knockouts, 3 talo. 3 talo, oo. Kay Brady Prescott, kay Danny Garcia. Tapos, sino ba yung isa? Check natin mamaya. Pero, eto nga, right now, siya ay nanliligaw. Masugid na nanliligaw na mga kalaban si Manny Pacquiao or si Floyd Mayweather Jr. Pero ang tangkad niya, 5'9" siya, Amir Khan. Pero yung mga nakakalaban ni Manny Pacquiao, 6-footer eh. Kayang-kaya. Wala palang bearing ang height eh. Wala. Pagkatapos ng laban, nagiging 5'5". Pero in nakalaban ni Manny Pacquiao dahil sa hiya eh. Like in last time, ilang beses nagtumbling yun ha? Sa loob ng ring. Si Algeria. Yun. Nakakagulat. Pero in terms of yung yung punches niya, noon ba siya si Amir Khan? A knockout artist? Si Amir Khan, hindi naman siya knockout artist. Kumbaga, siya in volume, in bunches, marami. Ang talagang malaking drawback or weakness or Achilles heel ni Amir Khan is yung panga. Pagka tinamaan, tumba. Pero matapang. Kasi ito naman, tinamaan, medyo naaalog, pero lumalaban. Like kung panoorin mo yung laban niya kay Danny Garcia, he lost that fight. He was dominating that fight. Actually, lamang na lamang siya. Pero nasungkit ng isang hook ni Danny Garcia. Ayun, laglag. Tulog. Pero tumatayo pa rin, hilo, nag-wobbly legs, pero laban pa rin, matapang. But do you think at par siya with Manny Pacquiao? Hindi. Wag na to. Hindi. Ano lang, parang intriguing lang dahil, syempre, British. Second British kung sakali makalaban ni Manny dahil yung unang British, si Ricky Hatton. Tapos, ang plano ata gawin sa London. Sa London. May visa ka na. May visa. Ikaw daw magko-cover nun. Ayos yun, London. Oo, yun. So, ako tingin ko, medyo kayang-kaya ni Manny, pero sabi ko nga, kung ako kay Manny, although hindi naman ako si Manny, mag-basketball pero ako si Manny, antayin mo na lang si Mayweather talaga kung ayaw. Total, ito yung perfect time na talaga pumirma na sa kontrata. Diba? Sabi ni Bob Arum, yung mga pinadala ni Mayweather na makipag-usap sa kanila, pumayag na rin sa sa terms ng kontrata. Si Botchip na lang nila may ayaw, si Mayweather. Diba? So... Diba even yung dad niya gusto silang maglaban Pati yung mga NBA fans, diba? Remember nung umattend sa Clippers game si Mayweather, we want Pacquiao. During the game. Yun yung sinisigaw nila Ano kayang nafe-feel ni Mayweather pag ginaganon siya, no? Buisit. Buisit yun. Nabibisit siya. Kaya lang siya
ano rin, kumbaga yung makapal din na parang lahat na gusto labanan ultimo yung tatay. Di ba? Sabi nga yung tatay na lalabanan niya yan, pero pinagalitan niya yung tatay niya. Pag nagsalita ka pa, tatanggalin kita sa Team Mayweather. Wow, lakas. Pero alam mo, feeling ko, natatakot siya talaga kasi he knows na pag natuloy itong laban na to, talagang paghahandaan ni Manny Pacquiao. Ay, oo. Kahit nang sino makalaban ni Manny Pacquiao, pinaghahandaan niya ng todo. Meron tayong babasahin na... From Roberto Balaguer, sabi niya, mga idol, ano po balita sa trade kay Pringle? At L.A. Tenorio, pa-update naman. Wala namang ganyang pang bali-balita dahil sa ngayon naglaro si Pringle sa Global Port. Yes. Tapos sa kasalukuyan, si L.A. nakita natin, naglalaro para sa Ginebra kanina. Actually, hanggang tsaka mukha namang okay si Pringle sa Global Port. Tsaka pag nagpapanalo yan, ewan ko kung matutuloy pa yung trade na yan. Lalo na Ginebra. 1-0 Global Port. Kung magpapanalo Ginebra. Nanalo ang Global Port against Kia. Oo, kanina. Ayan. May caller tayo. Meg, asan na? Ay, nawala. Nawala Ayun, nawala na naman yung connection. Teka, ulitin natin ha. Yung ating high-tech na connection. Direkta from... basa muna, Meg. Meron pa tayong babasahin. Fresh from ano yan? Fresh from... Ayan. Hindi, nag-ano pa. Bumibuelo pa. Meron ba tayong babasahin? From... sige, si Dennis Tokayo. Castellano, sabi niya, Tokayo, Idol Dennis at Ganda Meg. Akala... Okay. Okay, ang tanong niya, kay Calvin, makasama na ba siya? Si Calvin? Ganito. Ayun, kung makakasama na daw si Calvin sa... Sa Gilas, pabati naman yung kaibigan ko si Jerry Corradok, nasa Dubayan, Ganda Meg. Castellana family sa Taguig, fan sign ko Miss Meg. Wala pa. Ako din pala. Ikaw din ka madali ng fan sign. Madami na ako may utang. Isang araw gagawin ko lahat yan. O Calvin Abueva daw. Wala pa, di ba? Hindi pa naman sila talaga kumukuha ng mga... Wala pa. Players for the Gilas. Yung, ang tawag ito, yung training pool natin, wala pa. Hindi pa nabubuo. Basta si Coach Tab ang... Actually ngayon, ang inasikaso ni Coach Tab is yung SEA Games. Oo, kasi siya. Tsaka yung Siaba. Siaba. May caller tayo. Meg. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Hello. Hello. Yes, hello. Ano pong pangalan nila? Samuel po, Samuel. Ano raw? Samuel. Ganda pangalan Samuel. It's like Samuel biblical. Zamboanga del Norte. Ano yun, Nang? From Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte. Uy, kumusta kayo dyan sa Zamboanga? Samuel. How are you? Kumusta kayo dyan? Okay lang man. Okay, very good. Malayo man kami sa Zamboanga, sa White. Malayo Samuel, ano may paglilingkod namin sa'yo? Tanong ko lang po, yung may import na ba yung San Miguel? Yung San Miguel po. San Miguel. Ano yung tatanong mo? Kung may import na ba yung San Miguel? Kung may import na ang San Miguel. Well, yung right now, meron silang first choice si Onwaku, pero yung kanilang second choice si Griffin. Parehong may offer sa NBA Pati si Griffin. Oo, pati si Griffin. Hindi naman may offer, pero merong mga, kumbaga sa laro lang kayo at baka makuha namin kayo. Ayun. So, sa ngayon, hindi pa natin masabi. Pero, try natin makahabol, kung makakuha tayo ng update. Okay? Dito sa kanilang, through their team manager, si Coach Gia Banilla. Subukan natin, ha? Okay. May tanong ka pa, Samuel? Wala na po. Yun lang. Okay. Mabatiin? Wala ka babatiin? Wala na po. Okay, wala na siyang babatiin. Thank you so much, Samuel, Okay, si Samuel ng Zamboanga. Alright, isa pang question from M. Jason Lawas. Sabi niya, good evening po sa inyong tatlo. Ask ko lang, ba't ang hot ninyo? Wow. Kasi, mahina yung aircon. Ilaw. Tapos napag-sensay ako dahil... Sobrang hot. Sa ilaw yun. Yun lang? So,
Sa palagay mo, Sir Dennis, ano pa ang kayang takbo ng talk and text sa pagpasok ni Willie Miller? Thanks for God bless sa show niyo. Tingin ko naman, si Miller naman, wala naman talagang bisyong masasabi yan no? So, magseryoso lang ng todo. But hindi ba siya seryoso sa basketball? Former MVP, two-time MVP. And then siya ang go-to person before. Oo, yan ang Alaska before, Ginebra. Okay, so inabot na tayo ng oras. Siyempre, maraming salamat sa Pampered Pooch Premium Organic Shampoo available at Pet Express Dogs in the City and leading pet stores nationwide. Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. J. Lucera for Hookup Watches, Miss Surdy Friend ng California Bow located at 11 Jamboree Street, corner Kamuning Road, Quezon City. St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, thank you so much kay Jeff Tuazon, kay Tito Boyet San Juan ng San Mateo Rizal daw, kay Zach at sa kanyang family, at yung Pantua family dyan sa Mailiano sa Caloocan City nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. And syempre, hindi ko rin po kalilimutang batiin sina JR Pantua at Clarice T. Panero na mga diehard fans daw ng Barangay Ginebra. Nako, sigurado hindi nanonood sa atin ngayon yan. Nandun na. Nakatutok sa Ginebra. Hindi, palipat-lipat. Thank you very much. Okay. Ako naman, mamaya na story po, Sports Chat sa DWBR 104.3 FM. At kay Mr. Amis Tumang, maraming salamat din si Maara ng Phoenix Petroleum at Ronaldo Latre ng NLEX. And my wife, Queenie, I love you, Prince Ian and Prince Zoe. And happy birthday din sa aking kumpare na si Angelo Cato. Mansamantala, ako po si Dennis Principe. Negcioso. Haji Camino. Ito po ang PTV Sports. Until tomorrow, maraming salamat. Bye-bye.